Magandang umaga sa inyo mga ka-agri. Nandito tayo ngayon sa sili ko na sinalanta ng bagyo saka ng matinding sakit mga ka-agri. Pero nag-recover na siya. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo mga ka-agri kung ano yung naging diskarte ko o pamamaraan ko kung paano siya maparecover ng ganito. Kasi alam ko mga ka-agri, magre-recover talaga to. Bibigyan ko kayo ng tip mga ka-agri kung paano siya napaparecover. Ayan. Kaya tutok lang kayo mga ka-agri dito sa channel ko. Ito yung mga ka-agri ay siling panigang. Ayan. Bali nagpapatubig mo, ipapakita ko muna sa inyo mga ka-agri yung sili natin bago tayo pumunta sa topic na kung paano ba talaga to napaparecover. Ayan. Papakita ko muna sa inyo para makita nyo muna siya bago ko maipakita sa inyo kung paano nag-recover. Ayun, oh. Ang dami niya ng bunga. Oh. Ayun, oh. Dito mga ka-agri. Ang dami niya ng bunga. Oh. Ayan. Ngayon pa lang bumubunga to mga ka-agri kasi nag-recover na nga siya. Saka yung dahon niya mga ka-agri ay maganda na. Magaganda na talaga yung dahon niya. Oh. Ayan, oh. Wala na siya halos sakit, oh. Tapos makapal yung bunga. Ayan, kung nakikita nyo naman siguro mga ka-agri, oh. Itong isang to. Oh, sobrang daming bunga. Oh. Ayan, nakita nyo na mga ka-agri yung itsura ng sili natin na naparecover na natin gawa na nga ng matinding sakit. Oh, daming bunga. Ngayon ibabahagi ko na sa inyo mga ka-agri kung paano tayo nagpaparecover ng sili. Ayan, oh. Unang-una mga ka-agri ay yung kailangan malinis o yung hindi naman masyadong malinis, kailangan lang yung i-maintain natin yung damo na wag masyadong lumaki, wag masyadong tumaas dito sa may sili natin. Ayan, ganyan. Kailangan i-maintain natin yan mga ka-agri na hindi siya aabutan ng ano tawag dito ng yung damo. Kailangan hindi siya masyadong, hindi niya yan dililiman para mag-recover siya. So dapat maluwag o yung airflow dyan dapat maluwag na nakakakuha yung hangin. Unang-una yun mga ka-agri. Ikalawa mga ka-agri, yung wag na wag kayong mag-a-apply ng kahit anong abono, insecticide, fungicide. Wag kayong mag-a-apply ng ganun mga ka-agri. Tatandaan nyo yan. Pag nagpaparecover kayo, wag kayong mag-a-apply ng abono, fungicide, insecticide, foliar. Lalong-lalo na yung foliar mga ka-agri. Bakit hindi tayo dapat mag-abono? Unahin natin yung abono mga ka-agri. Kasi hindi natin dapat abonohan yan kapag nagpaparecover tayo. Kasi nga, merong sakit dyan sa lupa natin. Kaya nga nagkasakit yung tanim natin kasi nga may sakit dyan sa lupa. Ngayon, pag inabonohan natin yan, binibigyan natin ngayon ng pagkain yung sakit dyan sa lupa. Binibigyan natin siya ng pagkain kaya hindi siya naalis. Kuha nyo mga ka-agri. Hindi naalis kasi nga, pag binibigyan natin ng nitrogen, mga abono, lalo silang dumadami. Ikalawa mga ka-agri, pag inabonohan kasi natin yan, magkakaroon siya ng ng suwe. Yung magkakaroon siya ng dahon, so hindi siya magkakaroon ngayon, ang dahon na yun mga ka-agri, may sakit din yun. Kasi nga pag inabonohan niya siya, magkakaroon talaga siya ng dahon. Kasi may lalabas siya ng panibagong dahon, mapupuwersa siya dahil sa abono. Ngayon yung lalabas na yun, dahil nga, papakita ko nga sa inyo mga ka-agri, medyo baka may naguguluhan dito. Halimbawa may sakit ng ganyan, maraming sakit, may mga dahon siyang may sakit, so maglalabas siya ngayon ng ano tawag dito ng dahon na talbos na maganda. Ngayon dahil maglalabas siya ng talbos, yung sakit na yun mahahawa ngayon yung talbos, kaya hindi siya tuluyang nagre-recover mga ka-agri. Dapat yung may sakit na yun, hayaan nyo siyang malaglag. Kaya nga sabi ko sa inyo mga ka-agri, tiisin nyo. Huwag kayong mag-aabono, huwag kayong magpo-foliar, huwag kayong mag-i-spray ng kahit ano.
So hayaan nyo siya na lahat ng dahon yan malagas. Ganun mga ka-agri, hayaan nyo na malagas. Tiisin nyo. Kailangan tiisin nyo talaga siya mga ka-agri. Kailangan malaglag lahat yung dahon na yan para yung sakit ay mawala. Ikalawa mga ka-agri, huwag kayong spray ng huwag kayong spray ng sa may fungicide naman tayo. Bakit hindi tayo dapat mag-fungicide? Kasi ang fungicide mga ka-agri, kapag spray tayo ng fungicide, pwedeng masunog pag nag-spray tayo ng fungicide saka insecticide dito. Kasi pwede siyang nasusunog lang siya. Kumbaga kaya spray natin, kaya nga siya nagkasakit. So titigilan natin ngayon sa may insecticide sa mga chemical. Titigilan muna natin siya. Yun nga, tiisin ninyong wag sprayhan ng kung ano-ano ng insecticide at saka fungicide. Para nang sa ganon, yung fungicide saka insecticide hindi niya nasusunugin yung panibagong dahon. Kung hindi, kumbaga malalagas na lahat yun. Kumbaga wala tayong treatment na gagawin mga ka-agri. Pababayaan lang natin siya. Ang gagawin lang natin, damuhin lang natin siya. Yan, yung damuhin, yung alisin lang natin yung damo. Kahit na medyo matataas yung damo, ganyan. Basta importante, wag lang mas malaki dito sa may tanim natin. Ikalawa mga ka-agri na tips, ayun, yung sa may foliar. Bakit hindi natin kailangan isprayan ng foliar? Kasi nga, may sakit nga siya. Pag may sakit yan mga ka-agri, lalo na ulot, halimbawa nangungulot siya na may sakit, yung mga brown spot, yung mga halos naninigas yung dahon, naninilaw yung dahon, yan ang indikasyon mga ka-agri na may sakit siya. Ngayon, pag in-applyan nyo siya ng foliar, yung sakit na yon mga ka-agri, binibigyan nyo siya ng, halimbawa ganyan, ayan, binibigyan nyo siya ng pagkain para lalo siyang mag-develop. Di ba mga ka-agri, habang binibigyan nyo yan ng pagkain, lalo siyang nagde-develop ngayon. So teka lang mga ka-agri, ililipat ko lang itong tubig natin kasi pinapatubigan natin siya. Ayan, nakaabot na yan sa dulo. I-cut muna natin mga ka-agri yung paliwanag tungkol dun sa foliar. So babalikan natin mamaya yan. Ayan, ililipat ko lang muna rito. Tignan tayo magpatubig mga ka-agri. Papakita ko sa inyo. Ay, medyo mahirap talaga mga ka-agri kapag walang stand. At napakaswerte ko naman mga ka-agri kasi nga medyo meron tayong pinagkukuhanan ng maayos na tubig dito sa atin. Ayan, makina. Yun, yung makina mga ka-agri, yung maandar na yun, may tubo. Lilipat lang natin mga ka-agri. Babalik tayo mamaya dun sa topic natin. Kasi nagpapatubig ako mga ka-agri. O yan mga ka-agri, lilipat lang dyan yan. Ganun lang siya kadali magpatubig. Ayan, dyan na siya. Mamaya lilipat na naman natin siya. So balik tayo sa foliar mga ka-agri. Ayan, dito tayo. Diyan na patubigan na. Ayan. Hindi na natin siya kukunin mga ka-agri. Hindi na natin siya i-sprayan ng foliar. Kasi nga kapag in-sprayan natin siya ng foliar, binibigyan lang natin lalo ng pagkain yung fungus na nandyan. Kaya dapat tiisin talaga ninyo. Wala kayong ibibigay na kahit ano sa may tanim ninyo kung gusto nyo mag-recover yung tanim ninyo. Ngayon, minsan kasi ganito tayo kapag mahal ang presyo, sige, may pera naman tayo, bili tayo ng gamot, bili tayong fungicide, insecticide para lang mag-recover siya. Pero mali yun mga ka-agri. Unang-una, nagkakagastos kayo, tapos hindi naman nagre-recover. Kasi nga mahal. Nauunawaan ko naman kayo mga ka-agri kasi ganun din ako dati. Kapag mahal, lalo mong dapat ibinibigyan ng gamot, nilulunasan mo sa pag-aakalang malulunasan. Lalo kang bili ng kung ano-ano. Dahil nga alam mo, malulunasan nga talaga. Pero mali yun mga ka-agri. Kung gusto nyo talaga mag-recover, tiisin ninyo. Mahal kasi yung presyo. Ang problema nga mga ka-agri, parang gusto natin na gumaling na kaagad kasi nga mahal Di ba mga ka-agri? Naunawaan ko naman kayo doon. Pero yun ang solusyon. Tiisin ninyo na wag nating applyan ng kahit ano.
yung sili natin. Kung makikita nyo, ito yung isang patunay mga ka-agri na totoo yung sinasabi ko sa inyo. Nung una pa sinasabi ko na sa inyo, meron tayong mga vlog dyan na sinasabi ko na sa inyo, pagka nangulot, may sakit yung tanim ninyo, gusto nyo mag-recover, tiisin ninyo na wag applyan ng kahit ano. Basta i-maintain nyo lang yung damo na nandyan. Tapos yung tubig, syempre patubigan ninyo. Ayan, ganun lang mga ka-agri. Ganun lang talaga magpa-recover ng sili. Sa bagay, nangyari naman sa akin mga ka-agri yung ganyan sa nangyari sa inyo, sa may mga hindi nagre-recover na sili. Kasi nga mahal, spray kayo ng spray ngayon ng fungicide, ng mga foliar, bili kayo ng bili. So ang nangyari mga ka-agri, nagkakagastos talaga kayo yan. Magkakaroon kayo ng maraming gastos, tapos wala naman kayo napipitas, tapos nanlulumo na kayo kasi nga ayaw pang mag-recover. Yun ang masakit mga ka-agri, yung ayaw pa rin mag-recover kahit na spray kayo ng spray. So nakakainis, di ba mga ka-agri? Minsan nga nakaka-stress. Naranasan ko na yan mga ka-agri. Kaya nga isineshare ko sa inyo itong ganitong diskarte para naman sa inyong mga ka-agri, para matulungan ko rin kayo kung paano ba magpa-recover. Lalo na ngayon mga ka-agri, ang presyo ng panigang dito sa amin ay 185. So napakamahal mga ka-agri. Noong pinapa-recover ko to mga ka-agri, alam nyo ba ang presyo? 150. So pero tiniis ko siya, hindi ko siya in-applyan ng kahit ano, kasi alam ko magre-recover to. Tapos eto na nga, ipapakita ko na sa inyo ngayon mga ka-agri. Ako yung patunay na yung sinasabi ko rito ay epektibo. Gawin nyo lang yun mga ka-agri, huwag kayong apply ng kahit ano. So ipapakita ko naman sa inyo mga ka-agri sa ganitong nag-recover, dahil nag-recover na siya at nagpapatubig tayo, mag-a-apply tayo ngayon ng abono. Papakita ko sa inyo mga ka-agri. Sana may natututunan kayo sa mga vlog ko mga ka-agri. At salamat nga pala sa may subscriber at mga nanonood sa may vlog ko. Kasi nga na-monetize na ako ni YouTube mga ka-agri. Kumita naman na ako ng susweldo na tayo, pero ang sweldo pa lang natin ay maliit pa lang. So maraming salamat nga pala sa may nagsusubscribe at nanonood dito sa channel ko. So ito mga ka-agri, yung ipapakita natin yung abono natin. Ito ay pinagalo-halong winner mga ka-agri. Meron siyang winner, nilagyan ko ng ang winner niyan, dalawang lata ng sibuyas. Tapos meron din siyang triple 16. Ang triple 16 niyan mga ka-agri ay dalawang lata rin ng ganito. Kasi mga ka-agri, dahil nga hindi kumikita nun yung sili ko, ay konti pa lang yung binili kong kilo-kilo lang yung binili kong pataba. Ang timbang nito mga ka-agri, siguro estimate ko na lang isang ganito ay 1 kilo. So nilagyan ko to ng 2 kilong winner, 2 kilong triple 16, tapos 10 kilo ng 1620. Yung 1620 ang marami mga ka-agri. Yan, yung puti na yan, may 1620 yan. So yun lang mga ka-agri, pinaghalo-halo ko yun at yun ang iaabono ko ngayon. Tatandaan nyo yung ratio mga ka-agri, yun lang yung pan. Pero ang winner kasi mayroon siyang boron saka yung mga abono na kailangan ng halaman natin. Ngayon mga ka-agri, magdidepende ang dami ng abono ninyo sa may itsura ng tanim ninyo, kasi nga magkakaiba tayo ng area. Kaya kung sa tingin nyo ay nakukulangan kayo sa abono sa may bulas ng tanim ninyo, kasi nga dahil nga nag-recover na siya, kung sa tingin nyo nakukulangan kayo sa may bulas, dagdagan ninyo yung dami ng isasabog ninyo. Ganito mga ka-agri, papakita ko sa inyo. Gusto ko rin makita ninyo. Dito mga ka-agri, oh. Ayan, oh. Sandakot. Oh, dito lang sa may gilid, ganyan lang, oh. Ayan. Ganyan lang siya, simple mag-abono mga ka-agri.
kapag pinatubigan ninyo, sabugan na ninyo. Ngayon mga ka-agri, kapag kulang pa yung bulas ng tanim ninyo, so ikakapal ninyo. Pero sa akin, ganyan lang talaga ka-simple, mga konti lang yung inaabono natin. Hindi siya masyadong marami. Yan. Kasi nga, para sa akin mga ka-agri, sapat na yung bulas ng tanim natin. Kaya konti lang yung abono na nilalagay ko. Ginagawa ko yung ganitong pag-abono mga ka-agri ay 1 times a week. 2 times a week tayo mag-abono. Bali, 2 times a week. 2 times a week tayo papatubig. Ngayon, pagitan tayo ng isang tubig, sasabog ulit tayo ng ganito. Pero kapag marami na mga ka-agri, maganda na yung bulas ng tanim ninyo, huwag nyo lang sabugan. Pero sa akin mga ka-agri, nakukulangan kasi ko, kaya sinasabugan ko pa rin. Ayan. Kasi ang sobrang abono mga ka-agri, kahit karga kayo ng karga dyan, hindi naman kakainin yan. So ayun lang mga ka-agri, tatapusin ko na muna tong ginagawa ko rito. Pero maraming salamat sa may mga nag-subscribe at saka nanonood na tumatangkilik ng vlog natin. Ayan, papakita ko mga ka-agri, oh. Sili. Ayan, napakaraming bunga mga ka-agri, oh. Oh. Ang mahal ng presyo, jackpot mga ka-agri. Oh. Talagang marami na siyang bunga.